Ay ang ating physical body bubunin. Hallelujah, hindi ang ating cellphone, hindi naka-online ang pagbabalik ng Diyos. Makamasali tayo sa online, kaya kailangan niya ng physical church. So thank you for being with us this morning. Thank you for coming. And we'll begin with the Spirit of the Living God. Natapos tayo last week with the Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit, and the Spirit of the Lord. At dapat tayo ng Spirit ng buhay na Diyos, ang Espiritu ng buhay na Diyos. O Diyos na nabubuhay. At salamat sa ating Panginoon. At dati hindi ko alam na maraming tawag sa Kanya, pero inuulit ko, ang tawag na ito is not only a title, but it contributes about His works and attributes. Meaning, amen, tumutukoy ito sa Kanyang ginagawa at katangian. Kapag siya ay tinawag sa ibang pangalan, it doesn't mean marami siyang plural names or pronouns, but marami siyang ginagawa. Marami siyang gawain at marami din siyang katangian. Sa iba't ibang bahagi, siya ay kumikilos at sa iba't ibang kasulatan ng ating Panginoon sa Biblia ay ipinaliwanag ang kanyang katangian. At isa sa ating ipagpapatuloy ay ang Espiritu ng nabubuhay o buhay na Diyos. The next one is the Spirit of Christ. So paki-jot down to para pag may nagtanong about the Holy Spirit, kasi madalas siya ang nakakalimutan. And maraming mga sekta hindi pinag-uusapan ng banal na Espiritu. It is not because hindi siya ang napako. It is not because He is not the Father, but I believe because what Jesus says, amen, He is invisible. Siya ay hindi nakikita. And most of all ay sabi ng Panginoon ay hindi siya matatanggap ng sanlibutan. So, two things and two reasons that can be, amen, that cannot be accepted, amen. The reason why they cannot accept the Holy Spirit is because He is invisible and because of the state of human heart, yung kalalagayan ng puso ng tao. Kaya be prepared this morning. And I urge you to be available. Amen? Be available, vessel of God, para hindi pa nagsisimula ang worship na parang umaga, ay bumababa na and the Holy Spirit settle down in your heart, in the center of your life. Amen? I challenge you ngayong umaga. Sa unang teksto, I 2 Corinthians chapter 3 verse 3. And again, likewise, what we did last week, mamaya kayo ay mag-report ng inyong mga Bible verses before the end of the session. And yung ating ibibigay, the first line would be your another memory verse for next week. Okay? This is personal, kaya kailangan nyo sauluhin. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Amen. Personal because this is designated. Hindi to a Bible verse in general na ibibigay ko sa inyo. Kaya pakilista nyo at hindi ko to nililista. Baka i-check ako ni Pastor. Hindi. Honest to goodness, yung binigay sa inyo, amen. If you are obedient enough, amen, ay gagawin nyo ito kahit hindi ko na kayo check. Okay, 2 Corinthians chapter 3 verse 3, because this is for you, kay Brother Jelson. And next Bible verse would be Romans chapter 8 verse 9, kay Brother Ezekiel. And then, Brother Alex, pwede bang hamunin kita? Pwede po. Praise God. Sundalo. Hallelujah. Hindi na yung dating sundalo, no? Bagong sundalo na ng Diyos. Okay? So, Galatia, pakitulong mo sa kanya na. Tapos, pwede mo nang tandaan, buhitan mo yung Bible verse niya at lagyan mo ng tubig.
Galatians chapter 4 verse 6. Diyan sa iyong Bible, Brother Alex, ay Galatia 4:6. Saluhin mo para next week ay iyong mababasa. No? Huwag mo gagamitin sa Bible mo yung ballpen na yan. Magputo niya ang Bible mo kasi matinyan masyado. Yung lang mga light ballpen lang. Kaya nung mumurahin. Para hindi magdumi. Kasi yan yan. Matinta yan, matinta. Okay, so thank you Brother Alex for accepting the challenge. So I expect you next week to recite the Bible verse in Galatians chapter 4 verse 6. And pagpalain ka ng Diyos sa bagay niya. At si Brother James ay Pilipos Kapitulo 1, Pilipos chapter 1 verse 19. Then Sister Mary, Romans chapter 1 verse 4, kindly write down. And Sister Hannah, amen, is Isaiah chapter 4 verse 4. Pakisulat para hindi ka na tanong ng tanong. Okay, and Sister Daisy, ayan, ating kapatid na to, hamon na hamon to. Matthew chapter 3 verse 11 to 12. At kay Brother Matthew ay John chapter 14 verse 17. Kay Sister Natalie ay John chapter 15 verse 26. At kay Brother Damian, pakilista, John chapter 16 verse 13. Okay, and wala pang ibang bibigyan. Hopefully, dumating sila ng maaga. Okay, sa sulat ng ating Panginoong Jesucristo, sila dito ang Espiritu ng buhay na Diyos. Amen? Sulat ng Panginoon para sa kanyang iglesia, patutuo ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat ng mga tao. Hallelujah! Hindi tungkol sa pagkilos at ginagawa ng tao, but tungkol sa ginagawa ng Diyos. And most particularly is the Holy Spirit, the Spirit of the living God. Ito ay isinulat, mga kapatid, para sa atin patungkol sa katangian ng nabubuhay na Diyos, na siya ay nagbibigay ng banal na buhay. When He comes to you, what He will give is a divine light. He will transform you. Amen. Isusulat niya ang salita ng Diyos not in the tables of a rock or hard stone, but in the tables of your heart. Sa makatuwid, ang salita ng Panginoon ay iuukit ng Diyos sa puso mo, amen, for you to know the character of Jesus Christ. That's why ang Banal Espiritu is a proclaimer, comforter. He will proclaim, amen, the attributes, the works of Jesus Christ, His grace, His sacrifices, and the love of the Father, mga kapatid sa Panginoon, na isusulat sa iyong puso. That's why that's being part of our prayer. Lord, seal it in our heart, mark it in our mind. Ano niyo, mga kapatid? Kasi yan ay isinusulat ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Banal Espiritu upang ang iglesia ng Diyos ay kumilos ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat maraming iglesia, pero hindi lahat ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Sila lamang na kinikilos ng Banal na Espiritu. Kaya makikita mo, ang buhay nila ay nag-transform. They are being converted. Hindi na sila bumabalik sa mga maruruming gawain ng sanlibutan. Narurumi sila o namumuhi sa kasalanan. Nagkakaroon sila ng banal na pagkatakot sa Diyos. Amen. So, basahin natin. Can you read the 2 Corinthians chapter 3 verse 3? And if you have insight, ay paki-cite mo yung insight na binigay ng Diyos. Amen. Sabi niyo po dito sa 2 Korinto 3 verse 3,
Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin, sabi ni Paul, at hindi tinta ang ginamit na sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Okay, isinulat sa puso ng mga tao. Praise God. Alam po natin yung tinutukoy ni Paul dito ay yung kung paano yung Diyos ay nagpapakilala sa buhay natin. Malinaw dito na ang Diyos po talaga yung nagtuturo sa buhay natin, hindi po talaga yung mismong tao. Pero sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, sila yung gagamitin ng Diyos upang makita natin, sapagkat sinabi nga ni Pastor ninyo, ang ating Diyos is the Lord of invisible God. So hindi siya nakikita, ngunit ang gusto ng Diyos, sumampalataya tayo at makikita natin kung paano siya kumilos sa ating buhay. At yun po ang isa sa mga susi ng Diyos, kundi isulat ang kanyang pangako sa puso natin. So hindi siya sa pamamagitan ng anumang bagay, kundi ang Diyos ang kikilos para isulat. Kung paano hindi siya nakikita, ganun din, hindi natin nakikita. Pero malalaman natin na ang Diyos may nilalagay sa puso natin. Yan po. Okay, thank you, Brother Jerison. At napakabuti ng Panginoon na siya ang gumagawa sa buhay natin para itatap ang marka ng kanyang mga gawa. Hindi natin kalimutan ang mga pagkilos niya sa ating buhay. Kagaya nito, nasabi nga ni Pablo, ay kayo ay sulat ni Kristo. So, ibig sabihin, ang Iglesia ng Corinto ay hindi mabubuo kung hindi dahil sa gawa ng Panginoon. Amen? Partikular ang sakripisyo ng anak ng Diyos na ngayon sila ay pinangangasiwaan ng banal na Espiritu sa pagkilos ng mga tagapangasiwang manggagawa, mga tao. Kaya sabi ay pinangasiwaan namin kayo. Pero sa pamamagitan niyo ng Diyos na buhay, the Spirit of the living God, ang ginagawa niya, ang bawat itinuturo ay iminamarka sa puso. Kaya sa church ay may pagkakaisa, amen, oneness, togetherness, unity of spirit, of mind, and heart, vision, and mission, mga kapatid sa Panginoon. We have one goal, hallelujah, na ang kaharian ng Diyos ay mangyari din sa lupa, and that is our heart. Because we are the temple of the Holy Spirit. Amen? Nung si Jesus ay namatay sa krus, He become the first, amen, temple. Winasak niya ang templo ng Jerusalem. 3 araw, muli niya itong itinayo. And when we accept Him, nung tanggapin natin siya, naging tayong templo ng kanyang Espiritu. Okay? So, kaya ang bawat iglesia ay tinatatag ng Diyos. Ito ay ginagawa at itinatayo ng ating Panginoong Kristo, sapagkat siya ang batong panulo. Huwag nating kalilimutan, He is the chief cornerstone and He is the rock of our salvation. So He is the rock, the foundation, and He is also the chief cornerstone. Kaya tayo matatag. It is not Peter that is the chief cornerstone, and he is not the foundation. He is one of the pillar. Amen. Maliwanag yun sa atin, at yun ay pinaliliwanag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang pagkilos at ginawa ng Panginoong Kristo sa atin. Amen. Sapagkat di naman si Pedro ang pinako, kundi siya ay sinugo. So sa bawat sinusugo, amen, ang Diyos ang nagtatayo. So, ang nagtatag sa akin ay Diyos, ang nagtatatag sa inyo ay Diyos, ang nagtatatag sa atin, sa kanyang iglesia ay ang Espiritu ng buhay at nabubuhay ng Diyos. So, let's continue with the Spirit of Christ. Okay? Ang
Una natin tinalakay, panglima ay the Spirit of the Living God, daw pang-anim, the Spirit of Christ, and we will go to Romans chapter 8 verse 9. Romans chapter 8 verse 9. Hello. Romans chapter 8 verse 9. Ito daw ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao iyon. Ayun, nakikita natin mga kapatid, our identification, amen, of being one of God, amen, united with Christ, united with the Father, united with one God, amen, is the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, amen, you are not one with the Lord. So, nagiging isa tayo sa Diyos kapag sumasayo ang banal na Espiritu o ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo. Nasabi dito, the Spirit of Christ. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Nawain natin ito mga kapatid, ha? Okay? So, salamat sa inyong pagdating. Hindi tayo sa Kanya o hindi tayo kaisa ng Diyos kapag wala ang Espiritu ni Kristo. Ulitin ba? Pwede kang nandun sa church, pwedeng taglay mo ang isang pangalan, ang isang simbahan, pero hindi ka kaisa ng Diyos kapag wala ang Espiritu ni Kristo sa iyo. So ito ay merong manifestation, ibig sabihin may pagkilos, may pag-iral, may nangyayaring pagbabago sa buhay mo sapagkat ang Espiritu ni Kristo ang sumasayo. Ano ba ang Espiritu ni Kristo? Di ba, Brother Alex? Sumusunod sa Ama. Kaya nga siya ay walang kasalanan. Tiniis niya ang lahat ng hirap, masunod lamang ang nag-utos, ang nagsugo sa Kanya. Walang iba kundi ang Ama, which is iisa sila. They are one God. Two person in one. Kaya kailangan ang bawat mananampalataya ay nagtataglay ng Espiritu ni Kristo. Okay? Kapag walang Espiritu ni Kristo, ulitin ko, hindi ka kaisa ng Diyos. Okay? Kaya kapag tayo nagpe-pray, hinihingi talaga natin. Nagpe-pray tayo, humihingi tayo ng Espiritu Santo. Kasi doon tayo magwawagi. Doon tayo magtatagumpay. Doon tayo magagabayan patungo sa buhay na walang hanggan. Maaalin tayo kaya hindi tayo mawawala sa kanila. So, sana and aking pakiusap, ipinapanalangin ito ng bawat isa. Okay, huwag tayo nagpe-pray na hindi natin hinihingi kapag tayo tumatawag sa buhay ng Diyos. Okay, let's go to the Spirit of His Son. Okay? Una, ngayong umaga, ang panglima ay the Spirit of the Living God, the Spirit of Christ, and thirdly, this morning is the Spirit of His Son. Ang Espiritu ng Kanyang Anak. At pakibasa kay Brother Alex, Galatians chapter 4, verse 6. Okay, then pakiready ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 19. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumawag sa Diyos, Ama ko. Makakatawag tayo, thank you Brother Alex, sa Diyos na Ama ko.
So ito ang kagandahan mga kapatid. Kaya pala dumating ang anak ng Diyos, amen, upang ang mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. So dumating siya, ang anak ng Diyos, para maging anak ng tao, para ang mga anak ng tao sa lupa, tayo yun, ay maging anak ng Diyos. Nawa, maging malinaw to, no? Ang anak ng Diyos mula sa langit, Brother Alex, sinugo ng Ama papunta sa lupa para maging anak ng tao. So siya ay naging anak ni Maria, hindi kay Jose, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So nagkaroon ng katawan ang dating salita. Okay? So yung anak ng tao na dating anak ng Diyos, nagkatawang tao, para tayo namang anak ng tao, maging anak ng Diyos. Kasi hindi tayo anak ng Diyos. Noon, lahat ay nilikha, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Nagiging anak ng Diyos kapag ang anak ng Diyos ay tinanggap mo. Bibigyan ka ng pribilehiyo, karapatan, hindi pala pribilehiyo. Sorry for my words. Karapatan. Iba yung privilege sa right. Okay? If you have the right, hindi rin maalis sa'yo. Iba yung privilege. Pag ikaw ay may right, binigyan ka na ng kapangyarihan. Hindi rin maalis sa'yo. Kapag binigyan ka ng karapatan. May karapatan ka na. Pwede ka na magmana. Diba? Sinong nakakita ng ampon na pinagmana nang wala naman isang kasulatan? Nung namatay ang kanyang tatay, nasa na yung mana kong lupa? Na palang napunta sa akin. Wala palang kasulatan. Wala siyang karapatan. Tayo nagkaroon ng karapatan sa pamamagitan ng Espiritu ng anak. Amen. Isinulat niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ako nyo mga kapatid, ang dugo niya at ang kanyang katawan ang nabayubay sa krus. Amen. Sinelyuhan niya ito ng buhay para sa atin. At ang patotoo ay ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu. Ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng nabubuhay na Diyos. Amen. Ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo o ang Espiritu ng Anak ng Diyos. Nandun na tayo. Sa pang-pito. Sa gusto kong unawain ito ng bawat isa. Okay? Kasi meron tumatawag sa Diyos, lalo na noong tayo mga Catholic. Amen. Tumatawag tayo Ama, Ama. Pero napansin mo, hindi ka dinidinig ng Panginoon. Why? Wala yung Espiritu. Wala kang connection sa Kanya. Magkakaroon ka ng connection sa Diyos, it is not because you recite the prayer that Jesus Christ mentioned in Matthew chapter 6. Kundi dahil may relationship ka sa Father because of the Spirit of the Son, tinanggap mo ang Espiritu ng Anak, naniniwala ka sa ginawa niya at sinabi niya, Amen, sa iyong pananampalataya, nagkakaroon ka ng relasyon sa iyong tinatawagan. At yun yung Ama. Dahil si Jesus ay anak ng Ama, nagiging kang anak bilang Ama. Okay? Nawa, ito yung malinaw, ano? So, binabangay natin para sa mga bago. Amen. Yung Abba is a Greek word of Father. Abba, Father. Ibig sabihin, Ama, Ama. Katawag ka sa Kanya. Kapag ka sinabing Ama, Ama, binigyan ka na ng Diyos ng malalim na binibigyan ka ng malalim na pangunawa, meron kang karapatan na. Kaya inulit ang pangalan ay para maunawaan mo, pwede ka nang tumawag sa Kanya. Ano yung mga kapatid? Hindi, Ama, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Di ba? Bigyan mo kami ng kanin. Walang sense kapag hindi natin naunawaan. Tandaan nyo mga kapatid, lalo sa mga bago, hallelujah, ang Ama natin ay naghihintay sa atin para tayo ay lumapit at tumawag sa Kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Anak ng Diyos.
Okay, so the Spirit of the Son, and we will go to the Spirit of Jesus Christ. Huwag kayong malilito sa ating pinag-usapan. Kanina, Spirit of Christ, Spirit of His Son, at ngayon, pangwalo ay Spirit of Jesus Christ. Okay? Sa iba't ibang sulat kasi, amen, may iba-ibang ang pagkilos siya at binibigyan ng diin ang ginagawa niya. Kaya iba-iba ang tawag sa Kanya. Okay? Para makilala natin ang ating Panginoon. Ang pagkakaisa ng tatlong persona sa iisang Diyos na gumawa ng dakilang bagay sa ating buhay. Pilipos 1:19. Philippians chapter 1 verse 19. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking kaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Pilipos 1:19. Tama. Okay. So, sa pamamagitan ng pagtawag, amen, ang Diyos ay nagsusupply. Pag tayo humihingi sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, amen, nagdadala ang Diyos ng kasagutan sa ating mga pakikipag-usap sa Kanya. Sa ating mga hinihingi mula sa puso ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ay mag-aaliw sa iyo para sabihin, misyon ni Kristo na tugunin ang pangangailangan mo. Hindi ka mapapagod manalangin. Hindi ka magsasawang manalangin. Meron kang panalangin mahaba, may panalangin kang maiksi, pero lahat ng yan ay may kapangyarihan kapag meron kang ganap na pagtawag sa Kanya base sa iyong pananampalataya sa Panginoon. That Jesus Christ came, amen, to supply your needs. Hindi ka umasa sa sanlibutan. Umasa ka sa Kanya. Tama natin mga kapatid. At ang mag-aaliw sa iyo nito, ang Banal na Espiritu. Papaalala niya sa iyo na binigay nga ng Panginoon ang Kanyang buhay sa krus. Amen. Na ibibigay ng Diyos ang bagay na ito ayon sa kalooban. Aking hinihingi. Tama natin mga kapatid. Kaya tayo ay patuloy tumatawag sa Panginoon. Siya ang magbibigay, Siya ang magdadala, Siya ang gagawa sa ating buhay. Ang Espiritu ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Yung ginawa niya sa lupa, gagawin niya sa iyo kahit di mo na siya nakikita. Sumampalataya ka lang, tumawag ka, at lumasa. Pang-siyam is the Spirit of Holiness. Ang Espiritu ng Kabanalan. So, ang pinakauna natin diniscuss, the Holy Spirit. Amen? Ang Banal na Espiritu. Dito naman, binibigyan ng tingin, ang Espiritu ng Kabanalan. Okay? Sabi ko nga, sa ating pag-aaral, ito'y kanyang katangian at kanyang pagkilos. Pakibasa ng Romans chapter 1 verse 4. Romans chapter 1 verse 4 ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng Banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus mula sa mga patay ay nagpapaliwanag na siya ay talagang anak ng Diyos. Okay? So, ipinapakita sa atin, mga kapatid, na ang pagkabuhay niya muli ay pagkilos ng Espiritu Santo. Kung wala ng Espiritu Santo, hindi mabubuhay muli ang Panginoong Hesus. Ganon ka rin. Okay? Kaya, hindi sa mabuting gawa tayo maliligtas lang at muling mabubuhay. Okay? Kundi sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ang magpapakilos sa iyo, kagaya ni Kristo na kumilos ng may kabanalan, at
at mabubuhay kang muli, taglay ang Espiritu Santo, makakapiling ang Diyos. Amen? Kung paano ang Panginoong Isus nagtaglay ng kabanalan, ito rin ang titignan ng Diyos sa iyo patungo sa langit. Sapagkat kung wala ang kabanalan, hindi makakapasok ang isang tao sa pintuan ng langit. If there is no peace and holiness in his heart, hallelujah, hindi makikita ng isang tao ang Diyos. Okay? Hallelujah. So, gusto nating mahawakan, makita, makausap ang Diyos ng personal sa langit. Yan ang amen? Lumakad ka sa kalooban niya. Pinin mo ang Espiritu niya. Hallelujah. Upang ikaw ay pabanalin din ng ating Panginoon. At ito yung salita ng Diyos. Okay? Paano yung pastor? Una ay salita ng Diyos. Okay? Alam natin, ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon ay buhay at Espiritu. Buhay at Espiritu. Sa 63 ng 1. Sana yun ay Bible verses nyo. Ang salitang sinasabi ko sa inyo, amen, na sinalita ko mula nung una, ay buhay at Espiritu. Okay? So, kaya hindi mo tatanggihan ang salita ng Diyos. Dahil ito pala ang buhay mo. Now, let's go to the spirit of burning. Amen? Ito ang espiritong nagliliyab. Amen? Umaapoy. Amen? Sumusunog, tumutunaw, at nagbibigay kahatulan. Kaya sabi ng Panginoon, kapag dumating ito sa inyo, o pag dumating siya sa inyo, hahatulan niya kayo. Hahatulan niya kayo. Okay? So, ang Espiritu ng Panginoon, amen, kapag dumating sa atin, nililinis tayo nito sa kasalanan at kalikuan upang makita natin malinaw ang pipiliin natin, amen, is righteousness over sin, righteousness over iniquity. Pipiliin natin ang katwiran laban sa kalikuan. Pipiliin natin ang katwiran laban sa kasalanan. Amen? Kaya yung nagdadahilan, amen, alam ko na ang mabuti at masama, wala ang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Kasi hindi naman sinabi sa iyo ng Diyos na sabihin mo, gawin mo, piliin mo yung matuwid. Huwag kang mga tuwiran, kundi maging matuwid. Maging matuwid ka, hindi ka nangangatwiran. Okay? Kasi ang Espiritu ng Diyos, amen, ay magsasalita at magpapakilos sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. Tuturuan ka niya na hindi mo depensahan ng iyong sarili. Dahil siya mismo ang magiging defense mo. He is your rock of salvation. He is your fortress. He is your comforter. Amen? Our Spirit God. Can we say amen? Siya ay maglilinis sa iyo. He will purge you. Kaya lang yung salitang purge sa Biblia, ginawang purgatory. Ginawang lugar, hindi pagkilos at karanasan. Hindi pagkilos ng Diyos at nararanasan mo. Ang nangyari ng relihiyon na tinuro nila, lugar yun, purgatory yun. Hindi ka naman lilinisin mo. Walang lugar ng paglilinis. Ang lugar ng paglilinis dito habang nabubuhay ka, habang tinatanggap mo ang salita ng Diyos. Magiging patay na, hindi ka nalilinisin doon. Lilitisin ka na. Amen? Sapagkat isang beses lamang, amen, itinagda sa tao ang mamatay. Ang kasunod niyan, paglilitis, paghuhukom. Kaya, kapag dumadating sa iyo, the spirit of burning, hallelujah, ikaw ay nag-iinit na gawin ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Tapos pag wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo, nag-iinit kang gawin yung gusto mo. Pati gigil na gawin yung gusto mo.
Eh kasi yung laman ang nangyayari sa kanya. Amen? Pero kapag Espiritu ng Diyos ang umiiral sa isang taong mananampalataya, nakita mo siya nag-aapoy. Aapoy. Amen? Marunong magsakripisyo, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Basahin natin Isaiah chapter 4, verse 4. Pero ba ako binigyan? Ana, it is you. Sa pamamagitan ng magkataron ng paghatol, hugasan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at ang dugong na buhos doon. Hugasan niya ang ating mga kasalanan, hindi lamang ang Jerusalem. Hallelujah. Sa pamamagitan ng dugong na buhos doon, ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At ang magpapaalala nito sa iyo ay ang banal na Espiritu, the Spirit of burning. Amen? Kaya hindi ka magsiself-pity. Amen? Mamumuhi ka na sa awa sa sarili, na dati ikaw ay awa sa sarili, mumukha. Hindi. Ito na mumukha. May namatay nga pala para sa akin. Amen. Tagumpay na ako. Di ba, Brother Alex? Hallelujah. Hindi ka na magmumukmuk sa isang tabi. Hindi ka magsusuicide. Hindi ka magpapatibangga. Meron kang liwanag sa iyong landas. Sapagkat merong namatay para sa iyo. May dugong tumigis. Kaya habang ito'y pinapaalala ng banal na Espiritu sa iyo, may nag-iinit ka sundin ang kalooban ng Diyos. Kung ang Panginoon nga nagpakamatay para sa akin, amen, bakit ko papatayin ang aking sarili sa kasalanan? Hallelujah. Ikaw ay lilinisin ito. Kaya nararamdaman mo, iniingatan ka ng Diyos, pinapatawad ka sa iyong kasalanan. Can we say amen? Hallelujah. So, nagiging matuwid tayo sa pamamagitan niya. Hallelujah. So, sunod natin yung Matthew chapter 3, verse 11 to 12. Matthew 3 verse 11. Pinabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay babautismohan sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat magdala sa kanyang sandalyas. 12, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamali ang trigo. Ang ipa ay susunugin sa apoy at di mamamatay kailanman. Amen. Ito yung pamilingin sa boring. Kaya tayong Patay na. Pakayas. Sa Espiritu ng ating Panginoon na tayo nilinis upang babautismo tayo. Sabi nito kasi babautismo daw tayo para linisin ating mga kasalanan. So, Lord, nagpunta dito sa ating Panginoon Hesus Kristo upang tayo linisin ang ating mga kasalanan. Kung tayo magsisisi, at ang Panginoon Hesus ay handang magpatawad sa atin. Amen. Okay, so thank you mga kapatid. Thank you, Sister Daisy. Hallelujah. Nakita natin dito mga kapatid, yung spirit of burning and judgment. Hallelujah. So, hindi enough yung
bautismo ng pagsisisi o ng tubig na sabi nga dito ni John the Baptist ay babautismo ko sa tubig ng pagsisisi. Pero mas makapangyarihan yung gagawin ni Jesus na pagbibigay sa atin ng Espiritu Santo. So it's good na tayo ay magpabautismo because it is a sign of repentance. Brother Alex, kapag tayo nagpabautismo sa tubig, ibig sabihin tayo ay tumatalikod, handa ng tumalikod, at patuloy tumalikod sa kasalanan. Naku natin, pero hindi pala enough yun kasi hindi ka makapagpapatuloy by just repentance. Ang makapangyarihan, amen, ay ang pagkakaroon, pakinggan nyo ng Espiritu ng Diyos. Ito yung Spirit of burning and judgment. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng nabubuhay na Diyos, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Anak, ang Espiritu ni Jesucristo, ang Espiritu ng apoy at ng kahatulan. Huwag natin kalilimutan. So kapag dumating sa iyo ang Espiritu ng apoy at kahatulan, you will set yourself apart from the world. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hihiwalay ka sa gawaing makamundo. Because of the leading, the guidance of the Holy Spirit, kahit nahihirapan ka, maririnig mo ang tinig niya, hindi tama ito eh. Kasi yun yung kapangyarihan ng paglilinis, purging. Nasabi ng Panginoon, dala niya ang kanyang kalaykay. Ano lang ginagawa ng pastol kapag may dalang kalaykay? Pastol hindi laging tungkol ng dalahan. Naglilinis siya ng dayami. Naglilinis siya ng mga damo. Kinakahit niya ang mga pagkain ng kanyang mga anak kapag magpapakain siya ng mga dayami ng kanyang mga tupa para sa kanyang mga tupa. Pero yung hindi tunay na pagkain niya, yung mga tinik, amen, mga sangang patay, alisin niya. Pero yung dayami na kakainin ng kanyang mga tupa sapagkat siya ang pastol ng kanyang masaganang pastulan, sino mang sumunod sa kanya ay makakatagpo ng pastulan. Pag siya ay pumasok sa kanya at lumabas sa kanya, meron kang buhay na walang hanggan. Kaya ihihiwalay ng pastol, amen, ang tupa sa tupa at ang kambing sa kambing sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ikaw ay mamumuhi sa kasalanan. Unti-unti ka, dahan-dahan hanggang nagpapatuloy na ikaw ay nagiging sakdal sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ito ang Espiritu ng apoy at ng kahatulan. Sasabihin mo na sa sarili mo, hindi tama ito. Ikaw na mismo ang magsasabi. Amen? Sapagkat narinig mo yung salita niya, oo, totoo ang sinasabi ng Panginoon. Mali ang ginagawa ko ito. Kailangan siyang sundin ko. Kaya mahihiwalay ka. Lalo kang nagiging malinis sa pamamagitan niya. Nagkakaroon ka ng righteous judgment. Ako natin ito mga kapatid. Kaya nga sabi ko ay, hindi mo sasabihin, alam mo nang mabuti, huwag mo kong tignan. Alam mo din ang masama. Ang titignan ng Panginoon sa iyo ay bunga. Pero lagi nang hahanapin ng Panginoon sa iyo. Kapag kakatagpuin mo ang Panginoon, amen, dudungaw sa iyo ang Panginoon, nasa ang bunga. Katawag ka pag umaga, nasa ang bunga. Parang isang puno ng igos na gutom ang Panginoon. Ito lang anak ko, magdadala ng hangin. Pagtawag mo, wala kang bunga. Nasa ang bunga. Gutom na gutom si Jesus nun, di ba? Paglapit na doon sa puno, walang bunga. Gutom na ako, kakain ako. Alam mo kapatid, nabubusog ng Panginoon, amen, sa ating mga pagtawag na merong espiritu ng katwiran. So, kailangan natin ang espiritong nag-aalab. Can you say amen? Espiritu ng apoy at ng kahatulan.
Ano pa muna puputulin? Amen. Mahaba na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So magtandaan nyo ito. The Spirit of the living God, the Spirit of Christ, the Spirit of His Son, the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of holiness, the Spirit of burning. Okay, so sa lahat ng nagbasa, pakisuyo ay ito i-recite nyo next week. Okay, so magkano muna tayo? Before we recite, magkano muna tayo ng insight sa inyong mga natutunan. So, ano ang naging malinaw sa iyo? Amen ngayong umaga. Hallelujah, sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Anong malinaw na natutunan mo? Tapos yung kasunod kong babasa at tatawagin ay pakirecite ng 6 na pangalan ng Espiritu Santo. Yung una muna, kakahalaga sa iyo. Ano ang niliwanag ng Panginoon sa iyo sa ating pinag-usapan ngayon? Sige. Si Brother Jericho. Tapos yung kasunod, yung 6 na pangalan. Amen. Yung tinalakay natin yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ito, naunawaan natin na ang Espiritu ng Diyos, bagamat hindi nga ito nakikita, pero ito'y mararanasan mo, ito'y darating sa iyo, ito'y tatanggapin mo, at pipiliin mo kung ano yung mabuti sa mundong ito at sa Diyos. Kumbaga, ang Espiritu ng Diyos, pinakikita niya yung kanyang mabuting pagkilos. Nandun yung Espiritu ng living God, paano kumilos ang Diyos, nandito yung Espiritu ng anak ng Diyos, at yung mga Espiritu ng yung dalawang nabanggit kanina, hindi ko lang masyadong Spirit of Christ, Spirit of Jesus Christ, Spirit of burning. Spirit of burning, dito yung makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos. So, maraming bagay tayong gustong itestimonya sa paghayo natin, sa katulad nga nung naririto kayo kahapon, yung share ni Brother Matthew kung paano kinilos ng Espiritu ng Diyos upang kausapin yung mga tao na hindi naman pinapansin, pero nagkaroon nito ng kapangyarihan at kahabagan sa Kanya. At yun po, doon yung makikita na ang Diyos ay buhay. So, isa-isa po ito sa mga pinag-aaralan natin. At yun po yung naunawaan ko na marami palang Espiritu ng Panginoon na dapat natin maunawaan. At dito natin mapapasalamatan ng Diyos sa maraming bahagi ng aspeto. Okay? Thank you. Okay, sino pa? Yung pinag-usapan natin na 6 na pangalan na natagdag ngayon. Sige, volunteer na, iyakan ng Diyos. The Spirit of Son, the Spirit of God, the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of Christ. Isa-isa lang. Kasi dandanin mo, huwag masyadong madali. Okay? The Spirit of Son, the Spirit of God. Kumplitoin natin, no? The Spirit of His Son. The Spirit of His Son, the Spirit of God, the Living God. Spirit of Buhay na Diyos. living God, the Spirit of Jesus Christ. Jesus Christ. The Spirit of Christ, the Spirit of Christ, tama. holiness, the Spirit of burning, Spirit of the Spirit of holiness. Spirit of holiness. Nabanggit mo na dalawa. No? So dadagdag natin yung mga nauna, the Holy Spirit. Amen. The Spirit of God, the Spirit of the Lord, the Spirit. Yun yung mga naunang 4 last week. So ngayon, naka-6 tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So kung ba sa ating pinag-usapan, amen, base dito sa ating pinag-usapan, meron bang nalilito? Meron ba kayong tanong ayon doon sa ating mga pinag-uusapan, ayon sa ating tinalakay? Amen. So pagkat kailangan natin ito, mga kapatid, at hindi lang maunawaan, kundi tanggapin para ating lubos ay pagpatuloy ang pangipag-isa sa buhay na Diyos. Tayo ay anak na niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang Espiritu ito, narinig natin, Espiritu ng
Diyos, Espiritu ng Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. So, meron pa? Amen? Yung mahalagang nadagdag sa iyo ngayong umaga? Hallelujah. Meron pa? Wala na. Kung wala na, tayo magsitayo. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng Diyos, salamat. Salamat, pinalabong ng mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong aral ngayong umaga. Ayon sa iyong Espiritu, Panginoon. Tunay at dakila, iba't ibang pagkilos mo at ang lahat ng ito ay pagbibigay ng buhay, pagbibigay sa amin, Panginoon God, ng katwiran, pagmamarka ng iyong kabanalan, Panginoon. Salamat po, tinutulungan mo kami na piliin ang nais mo, hindi ang nais namin, Panginoon, upang kami mabuhay na matuwid sa iyong harapan. Salamat din, inihiwalay mo kami sa gawaing makamundo at tinatatakan ng iyong salita ng pangalan, ng karapatan, ng pagiging anak mo. Salamat sa iyo, ikaw ang aming tinataas, Banal na Espiritu, patuloy kang magministeryo sa pagdadala ng mga anak ng Diyos at ng mga nawawala pa na nais mong iligtas ngayong umaga, palakasin, mahina, na palalakasin, mga nagkakasakit na pagagalingin, Panginoon, mga naliligaw na iyong pupupupin. Dalay mo, alisin mo sa anumang abala ang iyong mga anak at palakasin na iyong mga dibalik. Next week, excited para sa iyo. Pagpalain mo, dahil ang aming panalangin kanina, ang buong maghapon ito, ikaw ang purihin, bagi ang mga magre-recite, pagpalain mo lubos sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang okay. Sino ang magre-recite?